の中にある赤と青き線それらが結ばれるのは真の像Hindi lahat ng laban ay nakikita. Hindi lahat ng pagod ay naririnig. Sa likod ng malinis na bahay, ng maayos na kapagkainan, may isang kwento, tahimik pero mabigat. Kwento ng isang kabataang hinubog ng kahirapan, pinatatag ng responsibilidad at binuhay ng pangarap. Isang estudyanteng hindi lang libro ang pasan, kundi pati bigat ng realidad. Kilalanin niyo siya hindi bilang katulong, hindi bilang mahirap, kundi bilang isang mandirigma na lumalaban para sa edukasyon. Siya si Jean at ito ang kanyang kwento. Alam mo ba kung anong itsura ng pangarap kapag nakatira ka sa bahay na hindi sa'yo? Ako si Jean. Hindi ako bisita, hindi rin ako pamilya. Isa akong working student na natutong ngumiti kahit pagod na ang kaluluwa. Sa umaga, hindi alarm ang gumigising sa akin, kundi responsibilidad. Pinggan, walis, laba, paulit-ulit. Parang tanong ng buhay. Hanggang kailan ka magtitiis? Pero alam mo kung anong sagot ko? Hanggang makapagtapos ako. Sa kusina ako natutong mangarap habang ang kamay ko'y amoy sabon at ang isip ko'y nasa eskwelahan. Habang sila'y kumakain, ako'y nag-iipon, hindi lang ng lakas, kundi ng pag-asa. Sa gabi, doon ko na aalala na estudyante pa pala ako. Hawak ang librong kupas, matay halos di namulat, pero pinipilit kasi ang pangarap hindi pwedeng matulog. May mga gabing tahimik akong umiiyak, hindi dahil mahina ako, kundi dahil tao lang din ako. Namimiss ko ang bahay, ang yakap, ang simpleng, kumain ka na ba? Pero wala eh. Nandito ako sa bahay ng iba. Binubuo ang pangarap na balang araw akin na. Ako si Jean. Hindi ako mayaman, hindi ako swerte. Pero meron ako. Determinasyon na hindi kayang bayaran at pusong hindi sumusuko sa kahirapan. Kaya sa bawat pagod, sa bawat luha, sa bawat gabing ako lang mag-isa, pinapaalala ko sa sarili ko, hindi habang buhay ganito. Darating din ang araw na hindi na ako katulong ng pangarap, kundi ako na mismo ang magiging dahilan ng tagumpay. At kapag nangyari yon, aalalahanin ko ang batang si Jean na kahit nasa ibang bahay, hindi kailanman nawala sa sarili niyang tahanan ang kanyang mga pangarap.